I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. People and hello universe, it's me again guys. Shout out sa inyo mga beswa, sa mga Marcos loyalists and supporters. Hello. Meron tayong upload videos may sa inyo mga beswa. Ayan, nakikita ko. Nako, maganda ito. Sa bawat punta ni Speaker of the House, sa bawat region, kasi siya po ang naka-assign dyan sa pinangunahan niya lagi ang Bagong Pilipinas Servicio Fair. Wala nang time si Pangulong Marcos Jr. So kasama po ang 19 Congress, which is ang mga congressman, tinutulungan nila si Speaker of the House. Alam nyo, talagang maganda ang admin ngayon kasi talagang bumabawi talaga si Pangulong Marcos Jr. sa ating mga kababayan na talagang wala ding sapat na tulong galing sa mga gobyerno in the past, Mayroon din pero hindi katulad na ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. na talagang tudo-tudo ang tulong. Pero alam nyo, sa pagtulong ng Pangulo at ang House of Representative pinangunahan ni Speaker Martin, binibigyan ng maling pag-iisip ng mga DDS at saka yung mga ibang anti-Marcos. Sa totoo lang mga kababayan, mali daw yun, yung pagtulong, yung pagbibigay ng ayuda, maling-mali daw. Biro nyo sa mga ganyang utak. Ewan ko ba, hindi mo alam ang klaseng utak nila. Samantalang sila, hindi naman sila nakakatulong. Yung ginagawa ba ng pamahalaang Marcos, nagagawa nila? Hindi. Nagagawa ba ng puon nila? Hindi, mga kababayan. Bakit? Ito. Ang sinabi po ng Pilipinas Today, ayan, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na wala siyang nakikitang balakid sa Kongreso sa paglalaan ng pundo para sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers TUPAD program sa susunod na taon. So ibig sabihin guys, ang TUPAD program hindi lang ngayong taon, tuloy-tuloy po yan. Nako, hanggang matapos ang termino ni Pangulong Marcos Jr. Hindi kayo naloka. Aba, napakaswerte nyo mga kababayan samantalahin nyo yan. Bakit? Hindi nyo alam, baka ang susunod na mamuno sa Malacanang titipirin kayo. di ba? Sabi guys, pagkatapos ng SUNA, isusumita na naman yung budget sa year 2025. Kaya doon na lang yung kasunduan na pinag-uusapan ng House and Senate. Yun ang pinakamabigat at pinakamalaking legislation, sabi ni Speaker. Di ba guys? Saan kayo makakita niyan? Ito po ang pinakamaganda. Tuloy-tuloy po ang tulong, Hindi po sa sa mga kababayan lang natin na talagang mahirap guys kasi yung mga mayayaman na yan ayan, tuloy-tuloy po ang tulong sa ating mga kababayan, which is yung TUPAD. Kaya swerte nyo. Pag tapos na pong termino ni Pangulong Marcos Jr. ay wala na yan. Iba na naman ang mamumuno, wala nang TUPAD, wala nang tulong katulad ng ginawa ni Pangulong Marcos Jr. Kaya maalala nyo rin siya. TUPAD program para sa mga magsasaka. Yan malinaw po yan tuloy Romualdez. Tuloy-tuloy ang tulong. Napakaganda ang TUPAD payout para sa mga magsasaka. Itutuloy natin ang programa sa sunod na budget, pahayag ni Speaker Martin. Ayan. So yun guys, para sa akin, kung ikaw po ang TUPAD na ito ay ikaw kabuti at makakatulong sa ating mga kababayan, sa mga magsasaka, lalo na yung mga mahihirap, ay ako agree po ako dyan kasi kailangan din naman talaga nila ang tulong galing sa gobyerno. Hindi man po araw-araw, pero guys, kailangan talaga rin naman. Kasi hindi pareho ang status natin sa buhay, magkakaiba tayo Kaya ang TUPAD program, yung mga magagandang programa, ma-DSWD yan, Madoli Manyar o DTI, ito guys, para lang talaga sa mga mahihirap na mga kababayan natin. Sa totoo lang, nakikita naman natin yan yung admin ng Marcos talagang doon nakafocus guys. Siyempre number 1 ang mga magsasaka at ang mga mga agriculture sector, kasama yung mga mangingisda dyan, lahat-lahat na. So yan, good news sa ating mga kababayan, sa mga magsasaka. Ayan, tuloy-tuloy po ang tulong ng pamahalaan. Ngayon lang po mangyari yan. Sa susunod, wala na yan. So yun guys, maraming salamat sa inyo. Thank you for watching. And yan po ang pinaka-latest updates natin. Boy, and baboos. God bless Philippines. Ito,
pahabol ko lang, ang tulong at ang ayuda, hindi po masama yan. At least na pupunta sa tamang pupuntahan yung budget na yan. Huwag nyo lalagyan ng mali ng pag-iisip. Ang mga tao na yan may sariling trabaho. Pero gusto nila, mayroon silang dagdag na tulong galing sa pamahalaan. Lahat yan po, no? May trabaho. Hindi tamad ang mga yan. Pero dahil sa kakulangan ng kanilang sweldo o anuman, kita, kailangan din talaga punuin kahit paano, hindi man araw-araw. At least natutulungan sila. Kasi kontrabando itong mga DDS na ito guys nakikita ko sa social media, grabe. Masama daw yung yung puro tulong daw, puro ayuda. Bakit? Ano bang masama doon? Mas magaling kayo sa Pangulo. Ayan ang gusto niya. Maipakita yung kalinga sa mamayang Pilipino na talagang nangangailangan. Kayo mga nagreklamo, palibasa mayaman kayo. Dubli-dubli yung kita nyo. Bakit kayo nakikialam kung ano man ang programa ni Pangulong Marcos Jr. Bakit yung programa ni Digong ba pinapakaalaman? Hindi, di ba? Ngayon, at lumalabas yung mga hindi kalais-nais, ayun, iniimbestiga. Lalo na ito parang mali, guys, 11 billion yung nawala. Sabi ni dating Senator Gordon yan. So yun guys, parang salamat sa mga watching. See you again. God bless Philippines.